Okay, so tulad po ng na-promise ko naman sa inyo, yung ating mga bagong dating na naman, bagong recruit. Bagong recruit ng mga ano dito, warriors. No? Panglaban natin, kumaga gera ng Russia to Ukraine. Kung si Russia kumukuha siya ng mga recruit from North Korea, tayo naman nag-recruit din tayo. Kailangan natin kasi talaga mag-recruit para lumakas yung ating pwersa. No, ganyan lang yan, parang gera din lang yan. Kailangan natin ng alay, no? Alay, ano? Kakampi. At kailangan natin mag-recruit. Buti na lang. At meron tayong isang napakabait na alay, ano? Si Sir Alan Aceron. Isang napakahusay din na fancier, ano? Dito sa aming region. And hindi lang yun, napakabait. Shout out Sir Alan. At ipapakita ko sa inyo yung mga recruit. Recruit galing sa kanyang loft. Dinala ko dito, no? Kumuha ako sa kanya ng ilan na alam ko na aking mapapakinabangan base sa aking experience sa history nung line sa loft ko, kasi ilan dito, isa o dalawa sa ibon na kinuha ko ay napatunayan ko na o mismo nasubukan ko na yung husay, no? Yung husay ng linyada. At meron ding isa o dalawa na ano, actually apat yung galing sa kanya. Yung dalawa doon ay gusto kong subukan, no? Pero yung dalawa na linyada, very familiar na sa akin dahil na-try ko na. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ganda ng pagkaka-impake ni Sir Alan. Yan lang, kuha ko ng gamit. Yan. Dito na ako. Si Shalom kumakain na kaagad, oh. Good girl, Shalom. Okay, eto na. Revelasyon na tayo. Isang blue bar po ito na aking tangan-tangan ngayon. Kitang-kita nyo naman yung kulay. Napakagandang ibon, no? Meron akong line na ganito. Line ni Rezo, galing sa ating idol na si Rola Sacero. Meron ako nito. Ito yung Peter Bandimerwi. Ang tanong mo siguro kaagad sa akin, kabida, kuya, ay bakit kulay blue bar yan? No? Bakit hindi yan black? Ayun, yun ang magandang question. No, kasi ito po, base rin sa akin pong pakikipag-ugnayan, pagre-research, nagto-throwback po ang Peter Bandimerwi ng blue bar. No, naglalabas in short ng blue bar, manifesting kung ano yung kanyang dating kulay, no, yung kulay ng kanyang mga ninuno. So, ito po ay isang blue bar. Ang tatay at nanay po nito ay parehas na black, no? Yung kumikintab na black talaga. Yan. The typical Peter Bandimerwi color. Yan. Parehas na black po, ano? Very fortunate ako kasi si Sir Alan nag-post siya ng yung mga young bird niya, pinost niya. Then sabi niya, may Peter Bandimerwi dito na blue bar, sabi niya, throwback. Siguro yung iba na hindi ganun ka research o hindi ganun kaalam, gusto man nila, nagdadalawang isip sila kasi blue bar siya eh. Blue bar siya. Normally nga black nga kasi ang nilalabas ng Peter Bandimerwi. Yan, silipin yung maigi, oh. Kung sa Texas pamatay talaga, mata pa lang. Wow! So yun nga, ano, si Sir Alan nag-post, ako naman malaki yung trust ko kay Sir Alan. Pag sinabi niyang yan ay ganitong line, walang duda, no? So itong kagandahan ng ibon na to, just to share with you, yung kanyang tatay galing mismo kay Astro Boy, kay Idol. Shout out Idol Astro Boy. Napakabait na kaibigan, napaka-honest na fancier. So galing sa kanya ang tatay nito.
Ang nanay naman nito ay galing kay Jomac, ano, yung Vice President ng Alpha, kay Sir Jomac. At yung dalawang ibon na yun, yung galing kay Astro Boy na PBM at saka yung galing kay Vice President ng Alpha na si Sir Jomac, binili yun ni Sir Alan Fernandez pareho. Pinag-pair niya yun. And doon nag-stop siya na mag-ibon, pinasa niya yung pair na yun kay Sir Alan. Ayan, so luckily kaibigan natin si Sir Alan at eto, nakuha natin yung produce na throwback na PBM. Ayan, so yun, may mga history ang PBM na hawak ni Astro Boy. Actually yung aking Tisoy dati, si Tisoy, lahi mismo nung kay Astro Boy. At si Tisoy may kapatid na second overall sa Alpha, nanalo sa 10,000 against 10,000 birds. So mahabang kwentuhan yun, ano? Kaya kinuha ko kasi alam ko very much related kahit sa ang side, mother side, father side. Alam ko maasahan ko yung line na ito, lalo na sa speed, no? Pag-usapan mabilisang liparan. Panalo na ano to, panalo na deal, no? Thank you, Sir Alan. O, second ano tayo? Ito na. Sana hindi ako magkamali. Hindi ako magkamali. Ito naman ay isang inbreed, ano? Inbreed na Taiwan. O, yan. Bakit kumuha si Kuya Rans ng Taiwan? Una-una, alam naman natin, ang mga Taiwan ay highly capable at magagaling. Magagaling ang Taiwan. Yun lang talaga, kailangan mo lang talagang piliin. If you have the means, ano, to select. Kasi marami rin Taiwan na talagang palpak. Sabi nga nila, mga tukod eh. Pero it doesn't mean na lahat sila din ay mahihina, ano. Maraming Taiwan na nag-produce dito sa Pilipinas. Nag-produce ng mga outstanding results, no? Andyan yung Taiwan na naka-infuse doon sa Superman ni Sir Rolly Sunga, no? The first fancier to win the MacArthur race, ano? At marami pang kwento ng Taiwan sa inyong club. Dito sa amin tinatalo din ng mga breeder na Taiwan yung mga produce ng ibang mga local at big time. So huwag nating matawaran. Anyways, balik tayo sa kwentong ibon na to. Ilang first overall champion na po ang galing sa tatay ng ibon na to. Grabe ang ibon, ano? Very strong back, oh. One piece. Kita ko yung kanyang tatay. Naikwento sa akin ni Sir Alan yung info, no? Tungkol sa mga panalo. Ang nanay nito ay nilaban sa Pangasinan Club. Clock siya ng ano, no? 9th overall siya ng Derby. Overall champion, no? Walang speed na bumaba sa 1,000, and even kinarera rin sa North yung kanyang nanay. So grabe. Super Sara ang pangalan ng nanay niya. So both sa North and South, no, ay pinakyaw nung nanay ng ibon nito. Nanay nito ay overall champion North and South. Merong mga kapatid na hindi mabilang na first overall, pamangkin ng first overall champion. Very dominant, magpamana ang kanyang tatay. So ang ginawa ni Sir Alan, yung tatay nito at saka yung anak nung producer na Taiwan na yon, na si Super Sara, pinagpares niya. At ang naging resulta ay ang ibong hawak ko. Yan, so ano na to? Sid Paul na kung sa Texas. May Sid Paul na, no? May paggagalingan na. Sabi nga, wala ka nang hanapin pa, sabi ni Sir Alan. Ano na yan? Materialis Puertes na, materialis na. So ito na, dagdag sa ating lock. Silipin nyo. Diba? Thank you again, Sir Alan. Gandang ikon. Ito na. Mahaba na, mabot na tayo ng 11 minutes. Di pa tapos ang kwentuhan sa ibang balang ni Sir Alan. Etong isang ibon na ano ngayon, sumisikat ang kanyang linyada. Kasi second overall champion yung ugat, no? Yung line na ito. Second overall champion sa Alegre OLR. So
So, question, anong ibon ito mga kabida? Anong linyada? Yan ang hindi nakakaalam. Karamihan sa hindi nakakaalam. Ito po ay ang Emile de Wert ni Sir Iking de la Cruz. Ito po yung 50K line na Emile de Wert. Ayan, meron na po tayong 50K line ni Emile de Wert. Halos puro po ito. Both parents po nito ay direct from Sir Iking de la Cruz. Nanay at tatay nito, direct mula kay Sir Iking. At yung nanalo sa Alegre OLR na second overall champion. Overall champion po, hindi lap champion ha. Lahi po nito mismo ng 50K line. Ayan. Kaya po, ako po ay nagmadali at baka maunahan. Alam nyo naman, nagkakaubusan ang mga 50K line o mga Emile de Wert dyan. Nagkakaubusan dahil sa kanyang napatunayan. O, galing ko talagang tumula. Ayan po, meron na tayo 50K line, dagdag puwersa. Bagong recruit sa loft ni Kuya. O, ayan. Lagyan natin sa headlock. Punong-puno na ating loft ko. Last but not the least. Ngayon lang ako magkakaroon uli. The last time nagkaroon ako ng line na to, mga 3 years ago. Litar po ni Joel, Sir Joel Regalario. Yan. Ano na po ito? Stock na, no? Magtatatlong taon na. Ready to breed na po itong ibon. And shout out again Sir Alan kasi grabe yung consideration mo sa akin. Pinagpipili niya ako kung yung mismong foundation o yung mismong direct na kinuha niya sa mga kaibigan niya na big time pansir o yung anak na stockbird. 2 beses niya akong inalok Inalok niya ako dito sa Litar versus yung tatay nito. Inalok niya rin ako doon sa Peter Van de Merwe na Blue Bar versus yung tatay nun na galing kay Idol Astro Boy. Same price, ha? Sabi niya sa akin, Sir, bahala ka, pili ka yung pundasyon o yung anak. Same price. So, ganun po siya kabait. Ganun po kadaling kausap si Sir Alan. I-share nyo lang ako, i-share ko sa inyo yung kanyang messenger. So ito po ay isang litar, balikan ko lang. Ang litar kasi nag-produce sa akin ng isang producer na doon na ngayon sa isang kaibigan. Nakakuha ko ng isang siguro process na litar. Yung litar na yun ay isang hen, pinaris ko sa isang ito na, note, baka mapakinabangan nyo yung pairing. Pinaris ko sa isang crosses din na German Imbrick. Yan. Nagkaroon ng isang anak yon, isang anak na nakuha sa akin. Ang nakakuha sa akin si Bro Mac O'Neil. Yung nakuha sa akin ni Bro Mac O'Neil so far, magkasunod na race season, parehas naglabas ng parehas na overall champion, first overall. No? Nailaro sa 2 club yung isa o 3 club, yung unang anak. Then a year after, pinagpares na naman niya yung same pairing niya. Yung isa galing sa akin, yung lahi ng litar German Imbrick. Nag-produce ulit ng first overall champion. Super set winner, first overall fundraise, etc. Ang dami niyang napanalunan. So sabi ko, might as well try ulit na ibalik ang litar. Bakit? Kasi po ang litar tested po na pang-ismasan. Uuwian at uwian po kayo ng litar. Uwi at uwi po yan. Kahit anong hirap ng ulan. Talagang lulusot. No? Lulusot parang parang discarded din ng mga Emile de Wert. Uwian talaga kayo. Hanapan lang ng magandang blending. Hanapan lang ng magandang timpla. Yun ang maiwan sa inyo, yung challenge sa inyo. Hanapan nyo siya ng magandang pares. And I tell you, magkakaroon kayo ng magandang seed follow breeding material out of this.
combination. So yan po, yan yung ating kwento kay Sir Alan, no? Hindi ko na papatagalin, sobrang haba na, no? Umabot na tayo ng 17 minutes. Pero yun na nga, no? Itong mga bagong linyada na to, old and new line na pumasok dito, ay mga recruit. Galing sa ating alay na Sir Alan Aceron. Isang mapapagkatiwalaan na nag-iibon dito sa La Union. So kung gusto nyo pong kumuha ng ibon sa kanya, madali siyang hanapin. Ang mga linyada niya, famous siya sa kanyang White Bandit, Vandenbroek. Very famous siya sa kanyang Emil de Weert direct, galing kay Sir Iking de la Cruz. Salitar, meron din siyang mga ibon ni Babaero line ni Sir Nelson. So yan po yung mga ibon niya, no? Yan yung mga dominante sa loft niya. Marami siyang champion, ano? Marami siyang mga 560 kilometer champion, yung Matlog to La Union. So yun, kung gusto nyo kumuha kay Sir Alan, madali lang siyang papakiusapan. Maasahan, very honest man, ano? Hindi niya kailangan ng pera ninyo. Mayaman siya sa inyo, mas mayaman siya sa inyong lahat. Gusto niya lang tumulong, gusto niya mag-share. So, si Sir Alan ang inyong hanapin kung gusto niya ng maayos na linyada na pang long distance, pang middle distance. Bye! Maraming salamat mga kabida, mga kakwento. Marami pa, no? Marami pa tayong pagkakwentuhan, marami pa tayong pag-uusapan. Maraming salamat, hanggang sa ulitin, kabida.